Alright, magandang araw po sa ating lahat, sa lahat po ng mga nanonood sa ating YouTube channel at saka Facebook, no? Dito ngayon tayo ngayon sa Catbalogan City. Kasama natin po si Ma'am Eleanor Cabail po, no, ng Verdi Manpower International. So, isa po itong agency na tumutulong sa mga nais pong magtrabaho abroad, no, sa ibang bansa. At ma'am, magandang umaga po sa inyo, magandang hapon na rin, magandang gabi. Okay, Good morning. Good morning, ma'am. Tama Ma'am Eleanor Cabail. Dito ngayon sa Catbalogan para sa ang tawag doon, tumulong sa mga naghahanap ng magtrabaho. Okay po. Sige ma'am, go ahead po ma'am, pakilala po kayo, then your agency po. Ako po si Eleanor A. Cabel. From Region 2. Region 2. From Region 2 po ako. Actually, Region 2 po ako. And that's province of? Cagayan Valley. Cagayan Valley. Yeah. Layo, ma'am. North. Dulo. Dulo. Dulo ng Pilipinas. Wow. Nandito po ako sa Catbalogan dahil pinayagan po kami ni Peso, Catbalogan. Maraming salamat po sa mga taga-Peso ng Catbalogan City. Thank you so much. Nandito ako para po mag-conduct ng SRA para tumulong sa mga nangangailangan ng tulong, gustong magtrabaho sa abroad po. Yun lang, sir. Ayan, so maganda ito mga kababayan dahil ang ating pong kaharap ngayon, nabalitaan ko ma'am na dati pala kayong nagtrabaho din sa ibang bansa. Yes po. Dati din po akong OFW. Kaso ang trabaho ko doon kasi sir is supervisor sa housekeeping department. Pero sa pagtatrabaho ko sa ibang bansa, marami akong mga naging kaibigan. Kasi since sa labas naman ang trabaho ko, meron akong libreng oras para sa sarili ko. Wow. Napakarami kong mga naging kaibigan, nakilalang tao, nakilalang iba't ibang lahi, napag-aralan ko kung ano ang diferensya sa pag-uugali, sa tradisyon. Kumbaga talagang nakapag-adjust ka na rin siguro sa tagal ng panahon. Yes. Ilang taon po ba kayo sa ibang bansa, ma'am? Nagtrabaho po ako sa abroad, 10 years po. 10 years, ang tagal. Yes. And sa pagtatrabaho ko doon, naranasan ko din ng mag-part-time kasi since sa labas na sa freelancer ako. Kumbaga supervisor ako after ng trabaho ko kasi libre na ako sa oras. So may oras ako para mag-part-time. Mga ilang oras naman yung part-time na? Part-time job ko. Minsan umaabot ako ng 3 hours, 4 hours. Sa depende yan. Dagdag na rin sa yes, dagdag na rin sa income po. Kaysa naman mag-marites lang, ano? Yes, tama po yan. Pero ma'am, matanong ko lang ma'am, ano ba yung ino-offer ng Verdi Manpower Agency po? Ano pong mga trabaho at anong bansa po ito? Ang ino-offer po ng Verdi International Manpower, Saudi, Oman, Bahrain, Singapore, at Kuwait po. Sa mga domestic helper po, ang sahod po is $400. Sa ngayon po, mataas na ang rate ng dollar. That's 58.89 yata eh. So 59. 58 po. Opo, 58. No. Yeah. So almost 24,000 po yun. Buwan na yun. Yes po. And no salary deduction. Okay. Libre po lahat. Tapos, well-monitored po ang mga pinapaalis namin. 24/7 po na nakamonitor po kami. Talagang yes. Yun ang kagandahan. Walang day off. Kasi bakit kailangan mag-day off? Hindi po pwedeng mag-day off dahil nga po buhay yan. Tutulong so, tayo sa mga nangangailangan. Yung mga tao nyo sa Pilipinas at yung inyong partner na agency, meron ba doon sa ibang bansa? Yes po, meron. Talagang tutok na tutok? Yes, hindi pwedeng magpabaya. Pagdating sa pangangamba, talagang hindi dapat mangamba. Hindi, wala pong pangamba. Importante lang online. Paano naman, makakasiguro tayo na naka-online yung pagdating ng ating kababayan na nagtrabaho sa ibang bansa po? Pagdating po sa Saudi po, kunwari sa Saudi ang destination nila, kukunin sila ng agency namin. Okay. I-briefing. After the briefing po, i-connect sila kaagad
para makausap yung pamilya, nandito na kami sa agency. Iko-connect sa Sa Wi-Fi. Wi-Fi. Ah. Tapos po, pag na-deploy po sila, ide-deploy sa employers, inoorasan ko po yan. Hindi pwede, at saka sinasabihan ko sila na bawal mag-offline status. Yes po. Kasi, pag nag-offline status po, hindi ko makikita kung ilang oras na po siyang hindi online. Oo. Pag nakita, mas maganda yung online status para pagka 16 hours ago, alam ko na po yung gagawin. Tatawag na ako sa agency, kontakin na yung employer, hanapin na yung, ipakonect or hanapin yung aplikante or ipakonect na yung aplikante sa Wi-Fi. Oo. Kasi hindi naman, although gusto natin naka-online 24/7, pero maaring nag-lowbat, maaring yung cellphone, maaring empty battery, maaring sira. Yes. Maaring may problema naman yung Wi-Fi. Yes po. Hindi naman niya Maaring hindi rin ikinonek pa. Ganun. So, pero at least merong agad action ginagawa ng Yes, sir. agency. Yun lang Hindi po. kailangan nung pamilya tumawag sa amin na, Ma'am, bakit wala pa, hindi pa naka-online yung anak ko, hindi pa naka-online yung asawa ko. Kasi po, kami mismo, naka-monitor kami sa oras na hindi pa go-online. Okay, opo. So, siyempre ma'am, isa sa mga tinatanong ng ating mga aplikante at maging ng kapamilya at ng mga tao kung itong Verdi Manpower Agency is POA registered po ba? Yes po. License? POA registered. At kung i-check po nila yung pangalan ko, isa po akong documentation officer ng office namin. Pag-check po nila yan sa PESO, sa DMW, o kaya sa POA, nandun po nakaregister yung pangalan ko. Wow! So, matatapuran. Kaya po, pinayagan kami ni PESO Katbalogan na ako po yung representative kasi ako po, license po ako na staff ng Verde International Manpower. Yes So, yun. Ang pagkalam ko yung PESO is yung Public Employment Services Office. Opo. It's a government office po na department po ng Catbalogan City. Yes, City. LGU po Catbalogan. And siyempre hindi lang Catbalogan po ang inyong napuntahan na. Yes, Mga iba't lugar na rin po. Yes po. At marami rin po kayong mga napaalis po, no? Natulungan natin kababayan. Marami na rin po. Marami na rin po. Kaso nga lang talaga ngayon, kailangan namin, actually, hindi kami, sir, nagkakandak ng SRA dati. Kasi, before pandemic, malakas po kami mag-deploy. Napakalakas namin. Before pandemic yun? Yeah, before pandemic. Malakas kami mag-deploy. Hindi kami nagkakandak talaga ng SRA. Ngayon lang, kasi parang, kumbaga, kinukulang kami ba sa, dahil marami po kaming job order. Marami po kaming job order na pumunta sa amin, in-offer sa amin. So, kailangan namin silang punuin. Oo. So, kailangan namin mag-SRA para sa konting tulong ba? Para makilala pa kami lalo. Yan. Hindi yung naghihintay na lang kami. Dati kasi kami ganun, sir. Naghihintay lang talaga kami nung mga pupunta dahil malakas po kami. Dahil sa dami ng mga Oo, sir. Mga nag-a-apply. Yes po. Okay, so mayroon namang Facebook account po yung... Yes, meron po. So, maaaring kontakin din po yung Yes. Verdi International Manpower Agency. Yes po. Okay, ma'am. So, ma'am, binanggit po ninyo, no salary deduction, no placement fee, ano pa? Processing fee? No processing fee. Yes yung po. pagtaga-passport po? Libre din po ang requirements like ID, PSA, libre din po. Ang passport, libre din. Ang medical, libre. Libre lahat. Free transportation? Yes, free transportation from province to Manila. Wow! Free trainings? Free training, yeah. Hindi yun dinidagdag sa salary na? No Pag- salary deduction. Wow naman. No salary. Free food and accommodation? Yes, sir. Okay. Ang edad po, ano ba yung 24 years old to 39 po. Babae. Yes, sir. Puro lang to babae, ma'am. Puro lang babae. Dahil nga household worker. Bakit, kung may magtatanong po na bakit ang taas ng age limit, parang masyadong mataas, yung standard. 39 eh. 39 lang. Kasi most of the agency, mostly, sa ibang agency, tumatanggap sila ng 40, 41, 42.
Sa Damam po kasi yung job order namin, sir, isa po siya sa kilalang agency. Sa Damam. Siya lang ang pinakamalaking agency doon. Yung Dar Al Nukba. Kaya mataas po yung qualification. Medyo mataas yung standard nila. Kasi syempre, ang mga employers po, mga well-educated, madaling kausap ba? Na konting ano lang, kaagad dalhin si worker sa agency. At saka pagka inaayos po namin yung problema, pinapadala po talaga namin si worker sa office sa Saudi para doon nagkakaintindihan. Hindi pwedeng tawagan lang yung employer. Although minsan, meron talagang matigas din na employer. Pero pagka ganun po yun na-encounter namin, hindi talaga namin tinatantanan yan. Lahat po ng ahensya na pwedeng tumulong sa office doon, sa Saudi, tinatawagan po. Like, labor ng Saudi. And, okay naman ang labor ng Saudi kasi ano naman, hindi rin sila bias. Tumutulong din sila kaagad. Like, meron din ang Philippine Embassy natin doon na lagi din nandyan pagka talagang kailangan. Okay. Pagka yung problema medyo malala, buyag. So far, wag naman tayong umabot sa ganun kasi hindi na pa natin na-encounter yun. Okay, opo. Ma'am, usually po sa inyo po mga monitoring po na ginagawa, observations na rin po and experience, no? Sa tagal na po ng panahon po. Ano po ba yung mga kadalasan complaint, no? Na naririnig po ninyo mula sa ating mga kababayan na nagtatrabaho na po doon sa ibang bansa? Okay. Ang mostly po na complaint kasi is, yan, lack of food, kulang sa pagkain. Hindi naman po kasi pwede na yung si employer ang mag-adjust. Minsan, si worker, kailangan niya pong mag-adjust about sa pagkain, about sa oras ng pagtulog. Hindi po talaga po pwede. Minsan, meron din yung worker na gusto ko yung ganito. Hindi po pwede gano'n. Iba kasi yung Kailangan tayo, worker, tayo yung kumuha. I-please natin sila doon. Hindi yun tayo yung kailangan i-please kasi dayuhan po tayo doon. So, lahat ng pwedeng gagawin natin para lang makuha ba natin yung tinatawag na kiliti ni Madam. Correct. Ni Sir. Yun ang na-encounter ko since 2002 pa ako sa recruitment. Matagal na ako. Tagal na, ma'am. So, alam ko 2002? yung... Yeah. Alam ko. I was, that time, bata pa ako nung time na yan. More than 30 years na po kayo, ma'am. Yes, batang-bata pa ako. Kaya itong... Sabihin na nating bituka ng alam ko kung paano yung kausapin, dadalhin yung employer sa tamang pakikipag-usap. So, yun lang, sir, ang na-encounter ko sa tagal ko sa recruitment. Yun talaga, kulang sa pagkain, sa tulog. Oo. And, hindi nawawala yung, ako, prangka lang ako sa experience ko. Hindi nawawala yung pagka-delay ng sahod. Pero, sir, may palugit kami na 7 days ang palugit. Parang dito sa Pilipinas, na may grace, kumbaga sa oras, may grace period. Yun. 7 days, after 7 days, before 7 days, kailangan makasahod na. Pag wala pa, kami na po yung tumatawag kay employer. Okay. At saka bakit delay ang sahod minsan? Para po sa employer na i-prepare po ang pera. Kasi, ang mga employers naman po doon, nagtatrabaho din po sila. Oo, tama. Hindi po yung may sila na pera, ibigay na kagad. Ganun po yun. Ganon. Kaya nagbibigay kami ng 7 days na palugit. Yun lang, sir. Okay. So, at least prangka tayo, mama, no? Para alam po ng ating mga babayan kasi minsan talaga hindi yan maiwasan na kahit naman saan na. Ganon talaga. So, ma'am, ano po ang inyong mapapayo doon sa mga gusto pong mag-apply, yung mga nag-aalangan pa? Siyempre, kayo po yung mas nakakaalam sa lahat po. Ang may papayo ko lang naman sa mga mag-a-apply, iwasan ang dapat iwasan.
Like, ano yung mga dapat iwasan? Kung sa Middle East kasi, sir, bawal talagang makipag-usap sa among lalaki. And bawal makipag eye to eye. Talaga? Contact, yeah. Tapos, kung ano yung gusto ni madam, ni yung employer, dapat sundin para nagkakasundo sila. Opo, Yun talaga ganun yung po mga yun. technique At saka kailangan mag-adjust. Oo. Mag-adjust. At higit sa lahat, mag-ipon para sa pamilya at iwasan ang makipag-chat. Sa? Makipag-chat. Kung minsan kasi may mga nakaka-chat sila sa Facebook, nakikilala, Nakikilala lang. scam, bigla lang may tatawag sa amin, Oo. umiiyak, ma'am, anong gagawin ko, itong tama, lalaki. tama. At saka, bawal yung video call. Video call sa mga kachat ba? Oo. Kasi minsan may inuutusan na, kailangan ipakita mo yung private parts. Actually, sir, meron kaming ganyan. Marami ng mga cases May mga cases kami ganyan. So, tinutulungan namin na tinatawagan namin yung lalaki. Minsan, di rin naman namin nakokontak. Siyempre ma'am, during seminars, siguro tinuturo naman ninyo yan. Yes. Meron naman po kaming briefing. Briefing. Oo. Tsaka, meron din yung tinatawag na pre-departure orientation seminar. PIDUS po. Oo. So, sa mga ganyan po, nagtuturo rin po ba kayo ng mga, alam mo, Arabic? Kanilang mga words, at least yung mga basic po? Ako, sir, sa accommodation namin, pupunta ako doon, minsan nagtuturo ako ng Arabic food, magluto. Magluto. Oo. Yung salita. Salita, kung ano lang yung alam ko din. So, Kung morning. hindi naman, Yes po. mga hindi ganon. naman lahat. Oo. Yung parang basic lang na, sir, na Arabic words. Tulad po nga ng, alam mo, good morning, ma'am. Assalamualaikum, hello, Ganun lang, oo. Yung mga everyday na, very common na, Masaring yes po. Yes, ma'am. Ano po yung mga ganyan? aywa. Aywa lang. Ganun lang. Oo, ganun lang. Aywa. Like yung mga sahod, maas, ganyan. Maas. Yung mga isda, ganyan. Yung mga chicken. No? Yun pala yun, May ma'am. konti rin na alam. May okay. konting alam tayo, sir. So, ma'am, alam niyo po, napaka malaking bagay, no? Na meron tayo dito ganitong pag-uusap. At least may mga konting karunungan tayo na pulot mula sa inyo. At syempre, para na rin po sa mga nais magtrabaho, naghanap talaga, no? Gusto pong mga ibang bansa. Ako, iniisip ko naman, pag ganyan, ano, parang hindi lang nagkaroon ka ng trabaho, para nakapasyal ka rin sa ibang lugar ng ating planeta. Ng At saka, Earth, sir, ng may mundo. pahabol pala ako. Yes, ma'am. Sa mga gustong mag-apply, meron po kaming cash assistance. Oh. And no salary deduction. Hindi po kami nagbabawas. Hindi kami naniningil. Para yung cash assistance na yon, para po sa kanila sa pag-alis nila. Talagang bibigyan pa, Yes. mayroon pang ano. Yes po. Pagbili Para ka may ng mga baon, gamit, baon. baon. Na like yung maleta, Oo. yung groceries, yung mga pajama, ganyan. Nasa kanila kung ano yung bibilhin nila. Oo. Yun po. Maliban sa pamasahe galing province papunta ng Maynila. At pagka Pagdating province, ng Maynila, meron na agad doon titirahan? meron na po. At saka yung galing probinsya po, kunwari dito, meron pong van na pipick up sa kanila. Door to door po yun. Door to door. Hindi kailangan na baba sa terminal, pupuntahan sa terminal, hindi po. Kukunin talaga. Door to door. Doon mismo sa pintuan ng accommodation namin. So, ibig sabihin kung galing ka halimbawa ng Katbalogan, sumakay ka dito ng bus, di ba? Hindi po ba? Ano po? Van po. Meron Van po. talaga? Van. Okay. Meron po kaming... Exclusive talaga. Yeah. Pero more or less, mga ilan dapat yung sakay sa van na yan? Kahit naman ilan, wala naman pong problema. Halimbawa, dalawa lang yung araw na yon or 5. It's okay, no problem naman po. Kasi taga rito naman po yung van. Okay. Kumbaga pampasaherong van, sir. Okay, oo. Yun. Okay, tama. Hindi lang naman. Sige po. So, yun po yung... Pagdating doon, diretso talaga doon sa accommodation. Yes po. Okay. Nice. So, yes, Ma'am Eleanor Cabil. Thank you. Baka meron gusto magdagdag ba sa ating mga kababayan na nais pong mag-ibang bansa? Go ahead po, ma'am. Sa mga gusto pong mag-apply, subukan nyo po muna
kami sa Verde. Subukan nyo sa Verde muna. Marami na po kaming napalis dito sa Villarreal, Basay, Leyte, Okay. Tacloban. Meron din kaming napalis dyan sa Tacloban. Lalo na dito sa Villarreal, marami po kaming napaalis dyan. Sino yung mga referrers na nagpapatunay ko kung sino mga ano lang, pwede mo bang mapamahal? Bardahe family. Yung Bardahe family, yes. ano na yun? Yung pangalan? Opo. Marami po kami mga pamilya po dyan kasi eh. So, mostly yung mga Sa Villarreal family. yun? Opo. Anong barangay yun? Saan? Meron kami sa Barangay Igot, Igot? Bangon, Bangon? San Andres, Villarreal, ma'am yan. Tagakay. Opo. Nakalis Villarreal. na talaga, ma'am? Nakalis na, magtatapos na po ng kontrata. Wow! Magtatapos Kaya na po ang sa mga kontrata. ano dyan, baka, normally ma'am, pag ganyan, di ba? Dahil sa history noon, may mga agency na, alam mo na. So, ang iba, Ay, hindi ano naman talaga, po yan mawawala, sir, na hanggang ngayon, natatakot. hanggang ngayon, sir, may mga agency pa rin akong naririnig na kahit konting problema, ay hinahayaan. Oo. Ang akin lang, naman, ang maliit na problema, hindi ko hintaying lumaki. Mm-mm. Kasi mas mahirap ayusin pag malaki. Pag malaki na. Oo. Tama. Kaya yung konting problema, daing ng aplikante, ayusin Ayos ka agad. agad, oo. Nang sa ganun, wala na. Tama. Tama yan. So, talagang kung babae lang ako, ma'am, siguro mag-apply na ako. Sige po, mga kababayan, no? Ma'am Eleanor Cabil, no? Thank you po sa pagkakataon na to, no? Sa panahon na at least nagkausap po tayo, kumustahan, anong proseso, anong mga sitwasyon, at ngayon mas naiintindihan ko na lalo yung proseso at kung pag nasa ibang bansa ka na, anong ginagawa ng mga agency para matugunan yung pangailangan po ng tulong. Kung meron mang konting problema yung ating mga kababayan na nasa ibang bansa. Pero ang maganda dito, suma total or the calibration or the bottom line is andun yung pagtulong natin sa ating pamilya. Yun naman talaga yung dahilan, di ba, ma'am? Yes, sir. Andun tayo, nangingimang bansa tayo dahil sa pamilya. Ang maganda lang ngayon kaysa noon kasi telegrama, hindi mo blind ka noon eh. Matagal po yung communication. Dito lang ngayon, Facebook, available na Facebook, lahat. oo. So, ang pag-alala, pagdating sa pag-aalala natin, kumusta na kaya si ganito? Oo, Ano kaya? madali lang. Hindi na masyado ganun katindi kasi on time na eh. Oo, Alam sir. mo agad eh kung may Oo. problema o wala eh. Oo, Di ba, sir. ma'am? Sige po, ma'am. Ma'am Eleanor, thank you po. Thank you so much. God bless po. Thank Assalamualaikum. you. Malaikum salam. Assalamualaikum salam. Thank you po.